Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong God's Gospel Cannot Be Stopped. At nasa chapter 8 na po tayo ng ating pag-aaral. Ating pong pag-aaralan ngayon ang chapter 8 verses 1 hanggang 8. At bilang pasimula, samahan niyo po ako, ating pong basahin ang mga talata. Acts 8:1-8, and Saul approved of their killing him. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For with shrieks, impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Pamilyar po marahil ang marami sa inyo sa kasabihang when one door closes, another one opens. Sabi nga, pag nagsara ng bintana, nagbubukas ng pintuan. But the kingdom of God, when persecution seeks to close the doors, the Lord opens even wider ones for His glory. Sa pagsasara ng pintuan sa pamamagitan ng persecution, pagpatay kay Esteban, lalo po itong nagbukas ng isang mas maluwang na pintuan para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kahapon po ay ating pinag-aralan ang pagpatay kay Esteban sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Acts chapter 8 shows us that what seemed like tragedy, the persecution of the church was in fact God's sovereign plan to spread the good news of Christ. Alam niyo po, ang nangyaring kamatayan ni Charlie Kirk, nag-umalab sa puso ng mga kabataan to start the Turning Point Ministry na kung saan sinimula ni Charlie Kirk. Maraming mga universidad ngayon ang nagbubukas ng ganitong klase ng ministry. Kamakailan dito po sa Manitoba, nagkaroon po ng rally in tribute for Charlie Kirk at maraming mga mananampalataya ang tumungo doon, nagpahayag ng kanilang mga pakikiisa sa ministeryong ito ni Charlie Kirk. I don't know kung kilala niyo si Charlie Kirk, pero siguro po wala pong hindi nakakakilala sa kanya ngayon dahil sa kontrobersyang kamatayan niya while preaching, while spreading the good news of the Scripture. Dito po sa ating pag-aaral at balikan lang po natin saglit ang konteksto ng ating talata sa chapter 7 ng Book of Acts. Si Stephen ay pinatay. He is known to be the first Christian martyr. Pinagbabato. Sa Biblia, ang mga binabato ay yung mga nagkakasala ng rebellion sa magulang. Yun pong nahuli sa pangangalon niya o gumagawa ng mga kasalanan na talaga namang para sa mundo at para sa pananampalatayang Hudyo ay hindi makatuwiran. Subalit si Esteban ay binato bunga ng mga kasinungalingang inilapat sa kanya. Katulad ng ginawa sa Panginoong Hesus, naglagay at naglabas sila ng mga witness na hindi naman totoo. They spread false news and false lies at ito po ang pinaniwalaan kaya ganun po ang nangyari
kay Jesus at ganon din kay Stephen. Pinagbabato hanggang sa mamatay si Esteban. But instead of extinguishing the fire of the gospel continued, and persecution only spread it farther. Sa pamamagitan ng paghuli sa mga alagad at sa pamamagitan ng takot na idinulot sa puso nila, they went farther para ipangaral ang Ebanghelyo. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Ano po? Huwag natin kakalimutan na the theme throughout church history is this: the blood of the martyrs is the seed of the church. Throughout church history, kapag may mga nag-aalay ng buhay para sa Ebanghelyo, para sa gawain ng Panginoon, lalo po na ang dugo ng mga martir na ito'y nagpapaigting, nagpapayabong, at nagpapasigla ng gawain ng iglesia. So allow me to start our subject, our topic, by explaining it verse by verse. Let us go to Acts chapter 8, verse 1. Basahin po natin uli. And Saul approved of his execution. Makikita po natin dito mga kapatid, sa sulat na ito ni Lucas, yung Saul or Saul na binabanggit dyan is no other than but the Apostle Paul. Saul pa ang pangalan niya dyan bago siya palitan ng Diyos ng pangalang Paul sa daang Damasco. Sa pagkakataong ito, si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, siya po'y kabilang sa mga ligaw. Yan po yung binabanggit doon sa Ephesians chapter 2 na buhay na kanyang nilakaran. Katulad din naman ng buhay na nilakaran natin dati, tayo mga patay. Wala tayong pag-ibig sa Diyos, tayo ay masunurin sa ating mga prinsipyong pinakikinggan. We follow we follow this world. We follow the leader of this world. We follow the desires of the flesh. Nothing about the will of God in us. Ang ating gustong masunod ay kung ano yung ating pinaniniwalaan. Kaya si Pablo, sa paniniwala niya, nakakatulong siya sa pananampalatayang Hudyo, pinapatay niya ang mga mananampalataya. And yung kauna-unahang martir niya, na si Esteban, ang sabi ng verse 1 ng chapter 8, Saul approved his execution. So, ano pong nagresulta ng persecution na ito? Ang sabi po sa mga talata, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So the persecution caused believers to scatter. Iba't iba ang naging pananaw dyan kung bakit sila nangalat. Marahil yung iba'y umiwas, marahil yung iba'y natakot, marahil yung iba'y ayaw na lang madamay, so they decided to leave Jerusalem. And they went as far as the regions of Judea and Samaria. Tanong, saan ba sila gusto ng Diyos na pumunta? Ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa mga alagad? Huwag nating kakalimutan mga kapatid, may iniutos ang Panginoon. At ito po'y sa Acts chapter 1, verse 8. Notice where they went. Saan ba sila pumunta? Hinighlight ko po dyan. They went to the regions of Judea and Samaria. At ito po mga kapatid, kung ating titingnan eksakto sa utos ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 1 verse 8, na kung saan ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses where? In Jerusalem. So dyan po mga kapatid, wala nang question, naging witness sila sa Jerusalem. Naging matapang ang mga alagad sa pangangaral. Si Peter, isang sermon lang, naging 3,000 ang mga naligtas.
Hindi siya nagpasawa, hindi siya nagpatigil, nagpatuloy siya sa portiko ni Solomon, nangaral sila sa Jerusalem, nagtalaga ng mga deacons na mamamahala sa pagkain, subalit maging ang mga namamahala sa pagkain, they still obey the mandate of preaching the gospel. Si Esteban ay nangaral, sinaway, subalit nagbigay ng napakahabang sermon na ating pong tinalakay noong nakaraang araw. At dahil po doon, siya po ay pinatay. They became witnesses in Jerusalem. But the biggest question is, kung sila'y sikat na sa Jerusalem, kung sila'y maayos na sa Jerusalem, at kung ang Jerusalem ay isang place where they became so popular, ba't pa sila aalis sa Jerusalem? Minsan ganon mga kapatid ang nagiging bunga ng tagumpay. Nagiging complacent tayo. Ang mga simbahan na nagiging matagumpay, ang layunin na lang ay iraos ang mga gawain na kanilang nakasanayan. Nakakalimutan ng mga simbahan na merong isang mas malalim na utos ang Diyos na kailangang sundin, kailangan tuparin, at ito ay ang magpatuloy na mangaral, humayo at pumunta sa mga lugar na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Maaaring nakakalimutan ng marami dahil sa tagumpay ang mandatong humayo to your Jerusalem, to your Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Kaya makikita nating Diyos na mismo ang gagawa ng paraan. Sa kanyang sariling kaparaanan at sa kapangyarihan ng Diyos, matupad lamang ang kanyang layunin. Ang ginagawa ng Diyos most of the time ay ang pagpapahintulot ng issue ng persecution, ng trials, and even sufferings of life. Tandaan po natin mga kapatid, what Satan meant for harm, God used for mission. Bagamat ang layunin ni Satanas ay wasakin, patayin ang mga alagad, katulad ng pagsusumikap ni Apostol Pablo na dati Saulo sa kanyang kagustuhang i-assassinate ang mga disipulo, ang mga alagad. Hindi niya nakitang ang kumikilos sa kanya ay ang makapangyarihang kamay din ng Diyos para ang Ebanghelyo huwag lamang sa Jerusalem, bagkus lumipat sa Judea, sa Samaria, at sa bahagi pa ng mundo. Ano po nangyari sa verse 2? If we are going to look at verse 2. Ang sabi po dyan, devout men buried Stephen and made great lamentation over him. Dito po mga kapatid, ating makikita na ang kamatayan ng ating ng mga kapwa mananampalataya. Ang kamatayan ng isang believer was not supposed to be taken lightly. Dito po mga kapatid, si Esteban ay pinagluksa. Hindi pinagbabawal ang pagluluksa. Hindi po sinasabi ng Bible na tawanan mo lang yan, kamatayan lang yan, may pagkabuhay naman maguli ng mga patay. No, we don't take death lightly. In fact, dito, ang mga taong tumangis dito, mga devout men. Deboto. Yung pong mga talagang malalim sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. At nang inilibing nila si Esteban, napuspos sila ng kapighatian. Stephen's death was not taken lightly. The church grieved deeply. Kaya tayo po mga kapatid, tumatangis tayo sa kamatayan ng ating kapatiran. Tumatangis tayo sa mga mahal natin sa buhay. Pero itong mga pagtangis na ito ay hindi pagtangis ng kawalan ng pananampalataya. The grieving of the believers is a show of love and faith. The church did not pretend suffering wasn't real, but they also trusted God's purposes. Ang pagtangis ng mga mananampalataya sa mga mahal sa buhay na lumisan ay hindi pagtangis ng galit, hindi pagtangis ng sama ng loob,
bagkos ay kalungkutan, pagtangis dahil hindi na nga nila makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Pero nandun din ang pagtitiwala at ang pananampalataya na walang mamamatay kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Can we say amen to that? Walang aksidenteng kamatayan. Ito po ang tandaan ninyo mga kapatid. Bagamat ngayon maraming mga Amerikano, maraming mga Kristiyano sa buong mundo ang galit, masama ang loob doon sa pumatay kay Charlie Kirk. But I would like to tell you this. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi mamamatay si Charlie Kirk kung hindi pinayagan ng Diyos. And just like what happened to Stephen will not die if God did not allow him to die. Jesus was not killed. Take note of that. Si Jesus ay hindi pinatay. Nobody can kill a God. His life was given, intentionally given, because He is God. And Jesus gave up His life in obedience to the will of the Father. Huwag niyong kakalimutan sa hardin ng Getsemani, ang sabi niya, kung maaari lang, Ama, let this cup pass before me, but not my will, but your will be done. No accidental death can happen. Kaya kung may namatay, sanggol, pagsilang, patay, bakit natin sasabihin, ano ba naman yan? Pagsilang palang patay na. Tapos nasa prime of his life, 31 pa lang, namatay na. May mga anak na maliliit pa, namatay na. Bakit hindi na lang, di ba ganito ang madalas nating katwiran, bakit hindi na lang yung mga 90 years old na? Bakit hindi yung mga 100 taon na? Bakit hindi na lang yung mga makasalanan? Bakit hindi na lang yung mga congressman? O yung mga kontraktor sa DPWH? Mga kapatid, may layunin ang lahat. At sa atin ngayon, malabo nating natatanaw kung anong mga plano ng Diyos. Minsan nga po, ang tanging magagawa mo na lamang ay umiyak, tumangis sa mga kaganapan. Pero sana ang pagtangis na meron tayo ay ang pagtangis, great lamentation of the church in Acts chapter 8 verse 2, grieving as a show of love and faith. Hindi po nagpretend ang simbahan na hindi sila nasaktan sa pagkawala ni Esteban. Pero buo pa rin ang kanilang tiwala na hindi naman mamamatay si Esteban kung hindi pinahintulutan ng Diyos. Kapatid, maaaring sa oras na ito, marami kang tanong sa buhay. Maraming mga bagay na hindi mo maintindihan. May mga bagay na hindi mo alam kung anong iyong ihahakbang. Kung saan ka patutungo, sa kanan ba o sa kaliwa. Mabuhay tayo, katulad ng unang iglesia, sa napakatinding sitwasyon at kalagayan na kanilang kinakaharap. Yes, they cried to the Lord. They have great lamenting spirit because of a death of a loved ones, but they still trusted the God, our Lord, who knows everything, and they trusted His purpose. Amen? Let's go to verse 3. Ano sabi sa verse 3? But Saul was raging or ravaging the church. Dito po nakita natin nagluluksa ang mga kapatiran sa pagkamatay ni Esteban, lalo namang nagwala itong si Saulo. Pinaigting pa niya ang paghuli sa mga mananampalataya. He went house to house. Alam nyo, ganyang kasigasig si Pablo eh. Kaya makikita nyo yung kanyang kasigasigan na magbahay-bahay para hanapin at patayin ang mga Kristiyano. Maniwala kayo, pagdating ng panahon ng si Pablo ay naging si Pablo na, o rather ng si Saulo ay naging si Pablo na, he never stopped doing house to house. Pero iba na po ang kanyang ginagawa. Hinahanap na niya ang mga magiging mananampalataya. Sa Acts chapter 8 verse 3,
Hinahanap niya ang mananampalataya para patayin. Pero paglipat lang po ng ilang chapter, itong Saulo na to na naging Pablo, nag-house to house, hinahanap na niya ang mga naligaw, hinahanap na niya ang pwedeng manampalataya sa Panginoon. Ang naliligaw na iglesia, ang nawawalang tupa ng Panginoon. Ang sabi po dyan, he dragged off men and women and committed them to prison. Hinahabol niya ang mga mananampalataya at dinadala sa bilangguan. Pero yung kasigasigan, yung zealousness na yan, ang term dyan mga kapatid ay zealousness of the Apostle Paul on his religion. Ganyan ding zealousness ang kanyang daladala nang siya'y naging si Pablo na. Inaakay niya naman ang mga nakakulong sa bilangguan ng kawalang kamalayan sa pananampalataya at dinadala niya sa kalayaan sa ating Panginoong Hesukristo. Saul's zeal was misplaced, but later God would transform him into the greatest missionary of the early church. Tandaan po natin mga kapatid, God's grace is so powerful, it can turn His fiercest enemy into His servant. Huwag nating kakalimutan, Diyos lang ang pwedeng bumago ng puso. Diyos lang po ang pwedeng magbigay ng matinding conviction na magdadala sa tao sa kanyang tuhod para manalangin at humingi ng tawad sa ating Panginoon. We don't have that capacity. Minsan yung mga pastor sa pamamagitan ng emosyon, no? Sa pamamagitan ng feelings, kaya yung mga evangelistic crusade na may mga tugtog na malungkot, nakakaiyak, tapos tatawagin ka na magsisi, papaalala sa iyo yung mga ginawa mong kalokohan ng araw. Sinong hindi iiyak doon? Pero those are just sometimes emotions. Bunga lang ng feelings at hindi talaga conviction ng Santong Espiritu. Pero kapag ang Espiritu Santo ang kumilos at bumago ng puso, walang matigas na tinapay, mga kapatid. Sintigas man ng bato ang ating puso, ang sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26, papalitan ito ng Diyos ng pusong laman. He can turn even the fiercest enemy into His servant. Amen? Now let us go to verse 4. Now those who were scattered went about preaching the word. Ito po yung irony, mga kapatid. Here's the irony. Yung persecution, ipinangalat ang mga believers. Dahil nagbabahay-bahay na si Pablo, alam na kung saan ang mga bahay ng Kristiyano, nagtakbuhan sila, pero ang maganda rito, marahil, they ran. Yes, probably they were afraid, pero kahit saan sila makarating, hindi sila tumigil sa pangangaral sa Ebanghelyo. As they went, they carried the gospel with them. Instead of silencing them, suffering made them witnesses. Kung ano ang pagkatawag ng Panginoon sa kanila, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kaya, sinong magsasabing hindi dapat nating purihin ng Diyos sa persecution? We must worship the Lord and praise Him for the persecution because the persecution enabled them to witness even more. Katulad ni Pablo, na nung siya'y nabilanggo, doon sa Epeso, makikita natin na patuloy siyang nagalak. Yung aklat ng Pilipos ay makikita po natin doon na so many times binabanggit yung rejoice in the Lord always. And again, I said rejoice. Rejoicing for what? You were in prison. Is there any reason for you to rejoice? Yes.
because the Apostle Paul, na persecutor, na mamamatay Kristiyano before, alam na alam niya na walang aksidente, dinala siya ng Diyos sa bilangguan, iyon ay may layunin. At dahil nga po sa pagkakabilanggo, nakapag-witness siya sa mga prison guard, yung mga prison guard, may mga kamag-anak nakarating sa palasyo, ang ebanghelyo nakarating maging sa hari. Sabihin ninyo, kung walang layunin, anumang pangyayari sa buhay, may tinutupad na purpose ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Now let's go verse 5. Philip, ayan, binanggit pa ang isang pangalan. Pagkatapos ni Esteban, binanggit pa ang isa sa mga diakono. Take note mga kapatid, especially the deacons. Huwag niyo ipagkakamali na kapag kayo na-elect bilang deacons, ang trabaho niyo lang ay mga visitations, mag-prepare ng pagkain, o mga special occasion. Yun po mga kapatid ay part lang ng inyong trabaho bilang deacon. Ang napakalaking trabaho ng bawat isa sa atin, just like anybody else as believers, tayo po ay mga ebanghelista. Tayo po'y tinawag bilang mga ilaw ng sanlibutan. Tayo po'y dapat na mangaral ng ebanghelyo. Kung may office pa na in-associate sa pagiging gospel preacher ng bawat isa, ano na lang yung addendum na lang yon. Pero ang unang tawag sa atin is to be an evangelist, to evangelize. Alam niyo po ba mga kapatid na evangelism is a basic Christian role? Ito po'y panawagan sa lahat. Mandato na tayo dahil may tinanggap na kaligtasan ay ibabahagi sa iba ang kaligtasang ating tinanggap. Ito ang pangunahin nating gawain. Kung ikaw being an evangelist is also called to be an elder or to be a deacon or a ministry president, addendum na lang yon sa iyong ministeryo. Pero first and foremost, lahat tayo, katulad ng mga alagad, ay dapat humayo at mangaral ng ebanghelyo. Ito pong si Felipe kabilang sa 7 lalaking pinili para maging mga diakono. Namatay na yung isa, si Esteban, nangalat silang lahat. Si Philip, pumunta saan? Sa Samaria. At doon sa Samaria, he proclaimed to them the gospel of the Lord Jesus Christ. Philip, one of the deacons, preaches in Samaria, a place Jews often despise. Alam niyo po ba yung mga Samaritano? Yun yung Samaria eh. Yung mga Samaritano, ang mga Hudyo ay kinamumuhian dyan. Kaaway po ng mga Hudyo ang mga taga-Samaria. Culturally, mula pa noon, magkaaway na yan. Kaya ang presensya ng Hudyo sa Samaria ay laging suspect na merong gagawing masama. Kaya ang pumunta dyan, makipagkaibigan at mangaral ng ebanghelyo ay hindi likely intended ng isang Hudyo. Pero dahil si Felipe ay puspos din ng Espiritu Santo, he went to Samaria, a place of enemies, and there he preached Christ. The gospel breaks down barriers of ethnicity, of culture, and history. It went further even to the enemy's camp. That is the power of the gospel. Ano po ang nangyari sa verses 6 and 7? And the crowds with one accord. Imagine niyo mga kaaway ito, mga Samaritano ito. But in one accord paid attention to what was being said by Philip. Tanong, ganun ba kahusay si Felipe? Ganun ba siya kagaling para pakinggan? Mas magaling pa ba siya doon sa mga apostol? Mas magaling pa ba siya kay Peter? Hindi, mga kapatid. Pero dahil po sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, pinakinggan siya maging ng kanyang mga kaaway.
When they heard him and saw the signs that he did, people in one accord paid attention to him. Ano ba yung mga ginagawa ni Philip dyan? Ang sabi, unclean spirits crying out with a loud voice came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Kaya huwag niyong katatakutan mga kapatid, saan man kayo dalahin ng Panginoon, hayaan niyong ang Diyos ang siyang magbigay ng tanda. Hindi tayo. We are just instrument. At hindi po tayo namimili ng lugar kung saan natin dadalhin ang Ebanghelyo. Hayaan natin ang Diyos ang magsalita sa atin at ang kanyang kapangyarihan ang siyang kumilos. God confirmed Philip's preaching with signs and wonders, but these miracles were not the focus. It only served to point to the greater miracle. And the greater miracle is what? The salvation found in Christ alone. Amen? Ano na po yung verse 8? Ito na po yung huling talata na ating pag-aaralan ngayon. Sa verse 8, nag-result ito ng matinding kagalakan sa city, sa buong Samaria. The result of the gospel is joy, not just in individuals, but in an entire city. Amen? When Christ is proclaimed, lives are freed from sin and darkness, and joy fills communities. Can you imagine mga kapatid, paano hindi mapupuspos ng kagalakan? Halimbawang merong isang pamilya na lasinggero yung tatay, nakarinig ng Ebanghelyo, binago ng Diyos ang puso, hindi na siya lasinggero, edi hayay-hay na yung pamilya at maligaya. Tama? Mag-asawang lagi na lang libangan ng mag-away, magsuntukan at kung ano-anong kaguluhan, nakarinig ng Ebanghelyo, binago ng Diyos ang puso, edi joy ang result nito sa pamilya. Mga rebelding anak, pasakit ng ulo, mga pasaway, narinig ang Ebanghelyo, binago ng Diyos ang puso, edi masaya na ang mga magulang dahil nagbago ang mga anak. That will be the result. Joy will be the result of the gospel. Amen mga kapatid? Kaya kung ngayon ay sadlak ng batbat, yun ang term dun batbat ng kalungkutan ng inyong mga buhay, ng kaguluhan, ng anxieties and stress, mga kapatid, baka naman ang sagot ay Ebanghelyo. Baka naman ang sagot ay salita ng Diyos. Baka ang kailangan ninyo is not only a small dose of the Word of God, but continuous feeding of the Word. Amen? Now, ano ang theological insights ang makikita natin sa ating pag-aaral ngayong umaga? Una, God's sovereignty in persecution. Papaalala ko lang uli, huwag niyong kakalimutan. What seemed like defeat became victory. Because God uses even suffering to accomplish His purpose. Romans 8:28 says, all things, for we knew that all things work together for good to them who love the Lord, who are called according to His purpose. Amen? Pangalawa, yung kapangyarihan ng gospel. Walang bilangguan, walang pangangalat, walang kaaway can silence the word of God. Magpapatuloy ito. Ang isang puso na natamnan ng Ebanghelyo na buhay at namunga, hindi titigil kahit kailan na mangaral ng Ebanghelyo. No one and nobody, no circumstances, no prison cell can prevent or can stop or can silence the Word of God. That is the power of the gospel.
Pangatlo, the expansion of the kingdom. The gospel moves from Jerusalem to Samaria, showing that Christ is Savior not just for one nation, but for all ethnicity, for all peoples. Well, I'm not saying na all people will be saved, but take note, lahat ng uri ng tao maririnig ang pahayag ng Ebanghelyo. Kaya ito po yung palatandaan, mga kapatid, na meron pang hindi nakakarinig. Dahil ang sabi, pag nakarinig na ang lahat, then the end, Jesus will come back. Amen? And panghuli, the fruit of the gospel. Ano ang fruit ng gospel? Gaya na ating tinalakay kanina, joy is the natural result when Christ is received. Mga kapatid, yung ibang mga pananampalataya, especially ang mga Pentecostal, kapag nangaral sila ng Ebanghelyo, nakafocus sila sa material na bagay. Lagi nilang sinasabi, pag na kay Kristo ka, masaya ang buhay. Tama naman, yan naman ang sinasabi. Kaligayahan ang unang bunga. Pero kaligayahan, mga kapatid, irregardless of your circumstances. Si Pablo nakabilanggo pero may kagalakan. And he said, rejoice in the Lord always. Yung hiwalay sa asawa, nakakilala sa Panginoon, hindi naman po binigyan ng 5 asawa para maging masaya. Hindi. Nanatiling balo, nanatiling nag-iisa, pero yung kapayapaan at kagalakan ng puso na ibinigay, iyon ang kakaiba. Marahil nasa kahirapan pa rin ng buhay, pero natutong maging maligaya sa kabila ng kahirapan. Marahil nasa persecution, hindi naman binago yung persecution, and yet, nandun pa rin yung kagalakan. Tandaan ninyo, huwag kayong maniwala doon sa mga pastor na kapag nanampalataya kay Kristo, babaguhin ang inyong kalagayan. Kung mahirap ka, yayaman ka, hiwalay ka sa asawa, magkakaasawa ka, magkakabalikan kayo, mga pangako na hindi naman totoo. Ang pinangako ng Biblia, ang unang bunga ng Ebanghelyo, sa kabila ng sirkumstansya o anumang kalagayan, kapatid, ito ang totoo, magkakaroon ka ng malalim na kagalakan. At yun po yung minsang hindi kayang ipaliwanag ng ating mga isipan. Hindi malirip ng ating mga isip. To illustrate this, mga kapatid, think of seeds in the wind. Nakakita na ba kayo ng talahib? Alam niyo po ba yung bulaklak ng talahib? Yung bulaklak ng talahib, dito po sa Canada, may kahalintulad yun, yung dandelion. Yung dandelion, napakaganda ng bulaklak nun eh. Kulay dilaw yun. Pag yung early springs, maglilitawan na po yun. No? Dilaw na dilaw. Pag maraming dandelion, ang ganda tingnan. Pero alam niyo po ba na yung dandelion ay salot? No? Yan po yung weed. Ang ugat niyan ay ubod ng lalim, napakahirap niyang patayin. Po. Ang mabigat po sa dandelion, kung anong ganda ng kanyang bulaklak sa kanyang pagsibol, pag natuyo na po yung bulaklak niyan, ang matitira po ay parang bulaklak ng talahib. Pinong-pino kapag umihip ang hangin. Ang hangin, dadalahin po yung seed na yan kung saan. Kung saan yan bumagsak at nabasa ng tubig kahit sa mga singit ng bato, crack ng bato, sisibol at sisibol ang dandelion. When a dandelion is blown, the wind scatters its seed far and wide. The more it's disturbed, the farther its seeds go. Sipain mo yung dandelion, magtatalsikan siya. Kaya, mentras naliliglig yan, nahanginan, nagkakalat po yan ng buto. Ganito po nangyari sa unang iglesia. The church in Acts chapter 8 was like that. And persecution only spread the gospel farther. Kaya hindi na lang sila sa Jerusalem, nakarating sa Samaria, at nakarating maging sa ating mga puso. It is because of the persecution. Amen, mga kapatid? Now, in application,
Do not fear opposition. The world may oppose the gospel, but God turns persecution into progress. Be a faithful witness wherever you are. Like those scattered believers, bring the word with you. Kung saan man kayo dalahin, bring the word with you. Sa trabaho, pag-usapan niyo ang Panginoon. Sa paaralan, ikwento niyo si Jesus. At maging sa kahirapan ng buhay, dalahin ninyo ang salita ng Diyos. Pangatlo, look for joy in Christ. The gospel brings true joy not just in individuals, but in families, in communities, and even the nations. Amen po. Now, for a reflection questions na pwede nyo gamitin sa inyong mga pag-aaral, question number 1, how do you respond when life becomes difficult? Do you withdraw or do you continue to share Christ? 2, in what ways can persecution or hardship in your life can be opportunity for the gospel? 3, who is your Samaria? The people you tend to avoid or overlook, but whom God wants you to reach with the gospel. Number 4, is there joy in your life and community because of the gospel work in you? Pagbulay-bulayan niyo po ang mga katanungang yan, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Sovereign Lord, our Father, we thank you that your word cannot be stopped, even by persecution, even by hardship or opposition. Father, teach us to trust in your sovereignty, to boldly proclaim Christ wherever we are scattered, and to find joy in the good news of Jesus. Use us, O Lord, like Philip, to bring the gospel even to places we may not expect. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa.